Escolta Street, Don Roman Santos Building, Plaza Lacson at Carriedo Fountain. Lahat ng iyan ay matatagpuan sa Santa Cruz, Manila. At dito sa Masangkay Street, Santa Cruz, Manila, matatagpuan ang Archdiocesan Shrine of St. Joseph, San Jose de Trozo Parish. Bakit nga ba tinaguri ang De Trozo ang parokyang ito? Kaya samahan ninyo ako sa isa na namang lakbay simbahan dito sa Lakbites! Tuloy po kayo dito sa dambana ni San Jose, sa Archdiocesan Shrine of St. Joseph, San Jose de Trozo Parish. Tinawag itong San Jose de Trozo dahil nung panahon ng Kastila, ang lugar na ito ay tinatawag na Isla de Trozo. So that was during the Spanish time. Kaya nung tinatag ang parokyang ito, tinawag na San Jose de Trozo. Si San Jose ang asawa ng ating mahal na birhen na si Maria. Siya yung kinikilalang patron. Dahil nung panahong yon, wala pa naman yung kapistahan ng San Jose manggagawa. Because the St. Joseph the Worker feast came sometime 1940s or 1950s. Pero ang parokyang ito ay naitatag noong 1933, even before the war. Ang Lorenzo Ruiz Mission Society ay tinatag ni Cardinal Sin dahil nagkaroon ng pagkakataon si Cardinal Sin as a church prelate, as a church cardinal to visit China. Kung hindi ako nagkakamali, 2 times siyang nagbisita sa China. At pag-uwi niya, nakita niya yung the need to prepare future missionaries to evangelize the Chinese people. I think that was 28 years ago, if I'm not mistaken, si Monsignor Esteban Lo, ang unang member namin ng LRMS na naging kura paroko dito. And since then, tuloy-tuloy na ang parokyang ito ay pinagkatiwala sa aming mission society. Ang chapel na ito pala ay tinayo bilang pasasalamat ng mga karpintero. Kasi nga dito ay trosohan, no, mga troso. So maraming mga karpente, bilang pasasalamat, nagtayo sila ng chapel dito, which was under the SVD priest of Espiritu Santo. Kaya ang mga naunang nagmisa, naghandle ng parokyang ito ay mga SVD priests, which later on was transferred to the diocesan priests then sa amin. For the Filipino-Chinese community here, meron kaming community ng mga Filipino-Chinese. They meet every month. They have fellowship, they have prayer meeting, meron talks. At ang community na to ay very strong sa couples ministry, sa marriage encounter. We have Chinese New Year Mass and veneration of ancestors during the Mid-Autumn Festival. Bahagi ito ng ating misyon. Kasi parishioner din natin sila eh. So we are serving them according to their culture, respecting also their culture.
Hello, Kamusta po? Cathy. Kamusta po? Kamusta Welcome, po? welcome. Father, kasama natin yung mga kalakbites natin. Baka pwede naman po kayo mag-hi sa kanila. Hi, mga kalakbites. Ayan. Welcome sa San Jose de Troso. Ayun. Father, nabasa ko po kasi, ito pong inyong simbahan na napakagandang simbahan ninyo. Meron daw pong mga kwento itong mga stained glass ninyo na nandito. Baka pwede nyo naman po i-share sa ating mga kalakbites. Yung mga stained glass po ito contains the 7 sorrows and 7 joys of Saint Joseph. Okay po. No? Traditionally, ang debosyon sa mahal na birhen na Our Lady of Sorrows, meron din siyang 7 sorrows. But at the same time, kay Saint Joseph, merong tradisyon din na merong joys and sorrows. For example, Sige nga. Nung nabalitaan ni Jose Opo. na si Maria ay nagdadalang tao. Nasaan ba yun? Saan po ba yun? Medyo nandoon sa una yata, no? Pwede So, po. So, siyempre parang kay San Jose, paano nagawa ni Maria yon sa kanya? Yes. No, na nagdadalang tao. But that's the sorrow. But the joy is the announcement of the angel, Opo. no, na telling him na this is the Son of God. Na ito ang Espiritu Santo ang may kagagawan nito. Kasama siya. Kasama siya. Kaya that brought joy, no, to Saint Joseph. Joseph. So kaya may partner. So parang lagi pong nakapartner ang sorrow and joy. Like for example, another example, yung flight to Egypt. Apo. When they had to leave Egypt, siyempre, mabigat yun para kay San Jose Opo. at kay Maria. Yes. Subalit, pagdating naman sa Egypt, ay in a way, na kontra yung mga pagan gods ng Egypt. So, yun yung joy naman dahil dala-dala nila si Jesus. So, there are 7 sorrows and joys, which may accompanying prayer yan. May accompanying dasal para so that we can meditate also on the life of Saint Joseph. Yung mga pinagdaanan niya. Na tulad natin, dumadaan din tayo sa sorrows and joy. Ang galing po ng pagpaparallel na yun. Isa sa mga katangian ni San Jose ay ang kanyang pagiging madasalin. Kilala niya ang tinig ng Diyos. Isa naman sa mga programa ng San Jose de Troso ay ang regular na paghuhubog upang magtalaga ng sarili kay San Jose. Yung pangalan po ng ministry namin is Devotion to Saint Joseph Ministry. And yung bisig ni San Jose po, sila po yung mga members. Yung 33 days consecration to Saint Joseph, ito po yung mga titles given to Saint Joseph. From the book of Father Donald Calloway, ito po yung mga titles na binigay sa kanya na inaaral po namin every Sundays. Kumukuha po kami ng mga iba't ibang speakers at binibigay po namin sa kanila yung topics na i-discuss po nila sa mga members. And then, yung 33 days titles po niya, everyday po, pinapabasa po namin yun sa 3 o'clock prayer po namin. Meron din po kaming mga procession na ginagawa. Sa ngayon po is yung Dalaw Barangay. Iniikot po namin yung imahe ni San Jose. This time po, iniiwan namin siya overnight para po mapagdasalan ng mga kabarangay kung saan po namin siya inilalagak. Tapos kinabukasan po, ipoprosesyon po namin ulit siya pabalik dito sa simbahan. So every 19th of the month, meron po kaming hapag ni San Jose na nagbibigay po kami ng mga tinapay. Ito po kasing hapag ni San Jose, mga tinapay po o yung mga talagang loaf na ibinibigay po sa kanila. Pagkatapos po ng banal na misa, binabasbasan po yung mga tinapay, tapos yun po yung pinamimigay sa kanila. So parang kasi as far as I know po, as far as I remember, ang istorya po nun kasi is yung parang isang bansa po na talagang dumating yung tagtuyot sa kanilang lugar, nag-siyam sila kay San Jose. At after nung 9 days po na yun, talagang nagkaroon sila ng maraming blessing. So, tinawag po nila to na Table of Saint Joseph, na which is sa atin po, inadapt natin as hapag ni San Jose. Nangungusap ang
ang Diyos kay San Jose sa pamamagitan ng panaginip. Malalaking desisyon niya sa buhay ay bunga ng panaginip. Kaya marahil ito rin ang naging inspirasyon ng parokya para sa pagbuo ng kanilang discipleship program. Merong Alpha Philippines, then inadapt po siya ng aming parokya, and we see na patok siya sa mga parishioners pati sa community, so kinontinuous po namin yung program. We facilitate Alpha first yung pagkain, food and fellowship, that's the first part. Then after that, we have the film showing or yung discussion where yung mga participants nanonood. And then in the middle of the episodes, merong mga questions. We pause for a while, like mga 5 minutes, 10 minutes, depende sa topic. For example, the first question that I remember yung, are you happy? So everyone can answer, everyone can relate. Then the following episodes, we have like knowing Jesus, how to have faith, paano ako magdadasal. Then up to the 13th episode where we how we can tell others about Jesus. From the first parish Alpha Wide namin, I think we gathered 120 participants. Then yung trend, ang ganda kasi from the first episode to last episode, we maintain the numbers. So, ibig sabihin maganda yung programa, gusto ng mga parishioners. Siyempre, first, yung mission natin is to evangelize, makilala ng tao, at mapalapit pa yung tao kay Lord. Then, ina-expect po na yung mga tao rin po na dumalo is yung patuloy na maglingkod po sa aming parokya, lalo na po kay San Jose. Si San Jose, esposo ni Maria, mag-asawang pinagbuklod ni Heso Kristo. Kaya minarapat ng parokya na magkaroon ng ministry para lamang sa mga mag-asawa upang patatagin ang kanilang pagsasama na nakasentro kay Kristo. Meron kaming ongoing program, meron kaming 30 candidates, tapos meron din kaming facilitator na 13. Kabilang na po ako doon. Ang kaming mga couples, meron rin kaming professional, meron rin yung mga ano nila is teacher, businessman, businesswoman. Tapos hindi lang rin businesswoman, ako rin sa business, at the same time kagawad rin sa barangay. Pero meron rin yung couples rin na wala rin trabaho, pero active sila dito. Yung una pong programa na nasalihan namin dito is yung suyuan. Ginagawa siya ng one-day enrichment program. So dito, yung strong relationship. Tapos kung paano po mag-usap ng one-on-one na hindi nag-aaway. Yun yung pinaka. Tapos mayroon kaming speaker doon na based sa kanilang mga experience na ikukwento nila sa amin or na i-share nila, doon kami nakakakuha ng mga aral na bilang sa mag-asawa. After po ng suyuan, meron kami yung goal na ipapakasal sila ng libre. Ang sunod po yung naging nasalihan namin is yung third option, yung strengthening ng relationship. Tapos doon na yung aming sa simbahan, yung faith namin. Kasi sa relationship naman is talagang ganun, malalaman mo kung yung kahinaan ng asawa mo, yung kahinaan ko rin. Doon namin malalaman kung paano kami mag-adjust sa isa't isa, kung paano pa namin
paanuhin yung relationship namin. Sa third option, ang ano doon is yung pagpapatawad, di ba? Pagpapatawad. So, dapat laging nasa puso natin yung pagpapakumbaba sa ating asawa dahil wala naman na tayong magagawa dahil nandyan na yung pinagbuklod tayo ng Panginoon. So, wala na tayong hanggang sa third option na lang. Kasi yun na yung option natin na kung ano yung binigay sa atin, yun na yung intact na pipiliin natin. Marriage encounter, ito naman yung ginaganap weekend from Friday to Sunday. So dito, nabibigyan yung mag-asawahan na makapag-usap in private. So kinukuhaan ay bali parang retreat. Si St. Joseph po, simula po nung pinanganak ko yung anak ko, dito na po kami nagsisimba. Siyempre, meron kaming mga kahilingan, meron naman ding natutupad, pero merong hindi. Kay St. Joseph, kay St. Joseph, nung marami rin maraming ano niya sa akin bago ako lumapit sa kanya. So nasubukan ko rin talaga na totoo, believe ako sa kanya. Sabi ko nga, napakabuti mo, very busy na ako, pero parang hindi lang busy, parang nagagawa niya ng paraan. Pero si St. Joseph, believe ako sa kanya, nasubukan. Tawag natin dito, retablo, no? Ang ating retablo contains, of course, the crucifix, the tabernacle in the middle, but at the sides are what we call the treasures of this parish. Dahil medyo antique na po, dito po sa kaliwa, this is the betrothal of Joseph and Mary. No? So, it pictures that moment when Joseph and Mary was betrothed. No? In a way, it's like it's like being married already. Pero sa tradisyon kasi ng mga Hudyo, iba yung talagang wedding day. May mga ibang practices. Apo. Dito naman sa kanan, ito yung La Muerte. Ito yung kamatayan naman ni San Jose, kung saan katabi niya si Maria at si Jesus. So these two images are quite old. At nandiyan na yan, Father, simula na. Nandito na talaga sila sa main... Before, nandun siya sa sides yata. Something like that. Iba ang pwesto. Pero these two, na-preserve na yan at na-restore na rin po yung mga paintings na yan. Ang ganda po ng inyong pag-maintain ng simbahan. Dito po yung debosyon ni San Jose. Ito po yung aming original Punta tayo, Father, para original makalapit na tayo. Saint Joseph, no? Opo. Na ina-adore na bine-venerate, no? Opo. Ito po ang ating imahe. Hawak-hawak po niya si Jesus, no? At kaya nga isa sa title ni Saint Joseph yung pagiging ama, yung fatherhood, Opo. no? The fatherhood of Saint Joseph na inalagaan niya si Jesus at naging mabuting asawa ni Maria. Kung kaya't isa siyang inspirasyon, lalong-lalo na para sa mga pamilya ngayon. No? Yung mga tatay na sana ay tumulad kay San Jose bilang mabuting ama ng tahanan, bilang mabuting asawa. Mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, si San Jose ay nabanggit sa ilang mga tagpo, tulad ng pagsisimula ng kanyang bukasyon na maging ama ng tagapagligtas, ang paglalakbay mula sa Ehipto hanggang sa Bethlehem, at ang kanyang bukasyon na maging esposo ng Birheng Maria.
March 19, the Feast of Saint Joseph. At we celebrate that on the actual day na March 19 with 9 days novena, procession, no? At sa May 1, Saint Joseph the Worker, meron din kaming celebration. Meron din kaming mga minor celebrations on the Feast of Saint Joseph. Sa kapistahan, we do the usual activities like novena masses, procession, but I make sure na meron din kaming mga outreach. Kasi malapit po sa bahagi po ng aming parokya, yung Manila City Jail. Kaya every year, kami ay nagpapadala. Actually, every Sunday, sa bikaryato namin, nagmimisa kami. At every year, sa Kapistahan ni San Jose, nagpapadala kami ng mga hygiene kit para sa mga inmates. Pag sinabi kasing parokya, meron ka lang nasasakupan na teritoryo wherein you take good care of the souls of the people, no? Pag sinabing Archdiocesan Shrine, bahagi na rin doon yung pagpro-promote ng debosyon doon sa particular na santo. So, that is, yun yung aming ma-share sa Archdiocese. Nagkakaroon din kami ng mga St. Joseph Conference, which we invite some other parishes to join us. So, yung promotion of St. Joseph, yun ang aming, kumbaga, tungkulin bilang Archdiocesan Shrine. Tuloy po kayo dito sa dambana ni San Jose, sa Archdiocesan Shrine of St. Joseph, San Jose de Trozo Parish. We are located in Masangkay Street along Barangay 262, Tondo, Manila. At anytime you can come here, kahit sa gabi, pwede namin buksan ang pintuan, kung lalong-lalo na kung kinakailangan yung manalangin at meron kayong hinihiling kay San Jose. Sabi nga, ite ad Joseph. Go to Joseph. Go to Joseph. Si San Jose ay katulad ni Maria na dinalaw ng anghel sa kanyang panaginip. Si San Jose ay katulad din ni Maria na sumagot ng oo sa kalooban ng Diyos. Nawa, tayo rin buksan natin ang ating puso at isipan upang tumugon sa kalooban ng Diyos. Ako po muli si Kat Diaz. Marami pong salamat. Hanggang sa susunod na Lakbay Simbahan dito sa Lakbays. Nabibighani ka, kwentong lumipas, kaya man ang tunay, halika't kasing simbahan nating mahal. Let's go! Discover the beauty and see its history. The richness of what it has to offer is yet to be seen. So let's go and discover. Nakakabighani.